Top 3 reasons bakit hindi tumatagal ang sari-sari store negosyo at hindi umaabot ng isang taon. This is Tito Josh, your sari-sari store explorers. If you like my videos, paki-subscribe naman po and paki-heart or smash the heart or like button. And comment kayo sa baba ng yes if agree and no if hindi kayo agree. So yes, pinakamahirap talaga i-maintain ang sari-sari store negosyo within the span of 0 to 1 year. Diyan yung very vital. So ano nga ba yung tatlong rason bakit nalulugi at nagsasarado mostly ng mga sari-sari store negosyo within this time period? So number 1 is hindi na inisip ang negosyo, inuuna ang sarili at hindi iniisip ang paglago ng negosyong ito. Ang ginagawa pag may pumapasok na pera sa kanila is kinukuha nila lahat-lahat ng profit. Hindi sila nagbabalik ng pera sa rolling upang lumago yung paninda or pamili ng mga panibagong paninda upang lumago yung sari-sari store negosyo. Yung iba dyan is, sasabihin ko kasi sa'yo, merong time na mag-a-accelerate yung sales mo from 0, sabihin na natin to 3 months ng pagnenegosyo. So, wag mong akalain na yun na talaga yun pag tumaas yung sales mo. Kasi most of the time, ang mangyayari is, pag tapos na yung grace period na yan, is magpa-fluctuate or magdi-decrease na yung sales mo. Kasi yung mga taong namimili sa'yo, is pupunta na pabalik sa original na pinamimila nila. Grocery store man, grocery places na maliliit, or ibang sari-sari store negosyo or mga supplier. Nasa sayo na yan kung paano mo sila i-maintain para maging regular customers mo. Pero real talk tayo, sasabihin ko, hindi mo ma-maintain lahat yan. Di-decrease talaga yung sales mo or magsa-stabilize, no? And then, it will accelerate ulit, depende na sa kung ganong hard work yung gagawin mo. So, sa bago pa lang, akala mo within 3 months, marami na yung pumapasok na pera sa'yo, is yun na yun. So, mag-i-invest ka bibili ka ng mga bagong ganito, bagong kotse, bagong bahay. Hindi lang sa sari-sari store negosyo, no? Sabihin natin kahit anong negosyo pa yung meron ka. Yung rent mo na 4,000 lang, is magre-rent ka na ng malaking bahay. Sasabihin mo, magre-rent ka na ng 10,000, ganun-ganon. Hindi po. You have to live within your means kasi hindi mo pa alam na kung successful ba yung negosyo mo or hindi. And sabi sa business studies is usually it takes 2 to 3 years bago mo pa masabing kumikita na talaga ng totoong kita or stable na talaga yung negosyo mo. Minsan nga hindi pa, 'di ba? So live within your means or mamuhay ka sa kung ano yung kaya mo na yon. At pag nag-expand na yung finances mo someday, naging maganda na yung kita mo, then pwede mo nang i-increase yung pamumuhay mo. O 'di ba? So yun lang yun. Second item on the list is of course walang alam sa cash flow. So hindi alam yung pamamalakad ng financial ng tindahan. So hindi alam yung profit margin, hindi alam yung rolling, hindi alam yung overhead expenses. So pag hindi mo alam yung cash flow, perang pumapasok sa'yo, then hindi mo mapapalago ito, yung sales mo, and perang lumalabas, kailangan mo makontrol kasi yung mga overhead expenses mo. Rent, tubig, kuryente, tauhan, internet, at kung ano-ano pa dyan. And also, pag hindi mo alam na kailangan talaga mababa pala yung rent, kasi hindi ka kikita ng pera, talagang malulusaw yung kapital mo, malulugi ka before you even turn 1 year, 'di ba? So ito po yung mga malalaking factors. And once again, yung third item natin is yung unlimited pautang na hindi naman nababayaran and walang limit, no? So pag magpapautang ako, yung papautangin ko lang is, for example, may negosyo dyan, sabihin natin karinderya. And kailangan nilang kumuha ng stock, sa akin sila kukuha. And bukas nila babayaran yung stock. Kasi alam naman natin, naiintindihan natin, kailangan pa naman kitain yung pera bago natin mag-rolling ulit, 'di ba? So yun, pwede yun. Pero meron kasi yung iba, is parang unlimited na lang. Kahit sino-sino na lang pauutangin. Kahit yun pala, borders lang doon, at umalis na pala, pumunta ng ibang bansa. Katulad ng pag-ibig mong umalis na at hindi na mababalik yan. So, importanteng alam mo talaga kung sino yung pinapautang mo and alam mo may means silang magbayad sa'yo. Meron silang trabaho or kakayanin talaga, maliit na negosyo, pinagkikitaan ng pera. Hindi yung sino-sino lang yung papautangin mo, 'di ba? Of course, so tatlong rason po ito na pwedeng magpalusaw ng negosyo mo or pwedeng magpasara ng negosyo mo before you even turn 1 year. I hope you learned something and have a good day.